Of a body, particle and body, no? So, pag sinabing particle, so maliit lang yan, no? So, for example, ito yung particle, yan. Ay, Barbie. Ayan, ito yung particle, ayan. So, equilibrium ng particle or yung body naman is yung buong figure naman, no? So, equilibrium of a particle, a body is said to be in equilibrium if the resultant of the force system that acts on the body vanishes. So, equilibrium means that both the resultant force and the resultant couple are zero. So, ito naalala nyo naman sa resultant, no? Inisa-isa naman natin yung resultant ng concurrent, parallel, non-concurrent, no? Puro summation ng forces along x is equal to Rx, no? Ngayon, mawawala na daw yung mga resultant. So, ibig sabihin, yung summation, ang gagamitin nyo na lang dito is yung summation ng forces along x is equal to 0. Summation ng forces along y is equal to 0. And then, the summation ng moment at any point is equal to 0. So, the Newton's first law, if the resultant force of the particle is 0, the particle will remain at rest or will continue at a constant speed in a straight line. So, ito, again, halos similar lang to ng topic natin nung midterms. So, madadagdag lang dyan is, yung mga free body diagram. So, yung free body diagram, no, please lang. No, mahalaga tong equilibrium, tsaka yung free body diagram. Kasi itong equilibrium, gagamitin nyo yan talaga lahat. Sa lahat ng subjects nyo. Nasusunod na subjects. So, si statics, ginagamit yan kay MECDEP, Mechanics of Deformable Bodies, sa dynamics, sa geotech, sa hydraulics, steel, RCD, theory, board exam, no, lahat. Nalalabas yan lahat sa hanggang board exam nyo yan, no? So, yung equilibrium ay huwag nyo nang kakalimutan. Tsaka yung free body diagram, sobrang mahalaga nito, no? Ayaw gumana. Grounded. So, and then yung free body diagram, please lang, no, pakigandahan na, no? Sabi kasi dyan, no, the first step in equilibrium analysis is to identify all the forces acts on the body. This is accomplished means by a free body diagram. No? So, di ba ito nga yun sa yung sinasabi nila, kunwari nagkaroon ka ng jowa na, na lawyer, pre-consultation, di ba ganun? Nyari, nurse, may pre-check-up. Pagka-engineer yung jowa mo, may free body diagram ka, no? So, ito, please, mahalaga to, no? Dapat alam nyo yung, ayan, madami yan. May dyan yung mga flexible cable, frictionless surface, roller support, then the surface with friction. So, alam ko madami naman yan, hindi nyo mabasahin yan. Sulat nyo lang naman yan sa plates, no? So, ito lang namin tatandaan nyo. So, pag kami narinig kayong flexible cable, or ganito yung idealization niya, yung symbol niya, makakita ko yung ganyan. So, yung tension is laging away yan dun sa body, no? Hinihila niya. So, for example, ito yung cable. So, iisa lang yung reaction niya dyan, which is this tension. So, kapag may figure kayo na ganito, so, pinapalitan lang natin ng reaction yung cable natin. So, isa lang yung unknown niya kapag tension. Kapag naman frictionless surface, meron lang siyang single point of contact. Meron lang siyang tinatawag na normal force. Yung normal force is always perpendicular sa surface, no? Ba't ba nag-rotate? Teka. So, always perpendicular yan sa surface, no? So, kung makikita nyo dyan, nalipat yung angle. So, from kung inclined siya, yung angle niya given from the horizontal, kapag yung normal force, kinuha nyo perpendicular, magiging from the vertical. So, bakit? So, ganito siya, no? So, for example, ito yung force nyo. Ay, bago yung sulat. Ito. So, ito na yung normal force nyo, di ba? Ayan, magiging perpendicular yan. Tapos, ito, naka-inclined ng angle theta. So, kapag kinuha nyo yan, so this is theta, tama?
Tapos ito right triangle yan, tama? Ito perpendicular nga kasi yung normal force. Ito, ano yung angle niya dito? This is 90 minus theta. Tapos ito, right angle din. Ibig sabihin, itong part na yan, this is also theta. No? Mahalaga yan. Basta pag kami nakita kayo na perpendicular at ang giniven sa inyo is from the horizontal yung theta, magiging from the vertical na siya. No, yung reaction. Then, ganun din siya sa... Wait, grounded dito. Sa roller. Yung roll... Sir, hindi na to pang 90 mo. Pang 100 na yun. Kaso late. Sino kasi na ganun ng bomba? Sorry. Joke lang. Okay, so na tayo sa roller support. So, si roller support, ang tatandaan nyo kay roller, si roller, yung reaction niya, isa lang din. No? Lagi din siyang perpendicular sa surface. No? So, ito naman yung mga itsura ni roller. Makikita nyo may mga gulong. So, may nakita ba akong gulong yan sa structures? Meron naman. Soon makikita nyo yan sa higher subjects. Yan. So, idealization. So, pwede rin naman na ganito yung itsura ng roller nyo. For example, ito yung, ayan yung roller. Ito yung surface. Tapos may ganyan, may gulong. Ayan. Yan may roller. Or simply bilog lang. Bilog lang siya, nakaganyan. Tapos may nakakonect na beam. So, yun yung roller. No? Tapos, again, kung ano yung angle niya dito from the horizontal, magiging from the vertical na siya. So, kung slope yung nakalagay dito, kunyari 3, 4, 5, kung hypotenuse, hindi ko na yung theta para mas madali. Or, kapag kinuha nyo naman siya dito, kung 3, 4, 5 siya, 3 horizontal, 4 vertical, dito, magiging 4 horizontal, 3 vertical, 5 pa din. Sorry, ganun din yan, no? Kasi ito nga yung theta niya. So, asan yung theta niya? Sa pagitan ng 3 and 5. No, depende kung ano yung slope na binigay or ano yung angle na binigay. Pero kapag naman may friction, so pag sinabing may friction, hindi na siya frictionless, yung friction is always opposite yan sa motion ng body. No? Then yung normal force, again, perpendicular pa rin yan sa surface. And then, ilan na yung unknown dyan? Dalawa. Then kapag hinge or pin support, no, ang tawag dyan is hinge or pin support. So meron lang siyang reaction na dalawa. Lagi yan ha, lagi na vertical and horizontal. So kahit maging inclined pa yan, for example, ganito yung binigay sa inyong hinge. Tapos nandito yung beam, no? So kahit naka-incline pa yan, yung reaction natin dyan is always nag-a-act sa hinge. Laging meron niyang RY and RX, no? Yan, tatandaan yan ha. Then for roller pin support, fixed rather. So this is fixed support. Pwede rin itong tawagin na fixed support or built-in. So pine-prevent naman niya yung rotation niya and then yung vertical and horizontal. So meron siyang 3 unknowns. Meron siyang vertical, horizontal, and moment or yung couple nating tinatawag, no? So ayan ang sabi dito, no? You should keep the following points in mind when you are drawing a free body diagram. Be neat. No? Minsan hindi talaga ako nag-check kapag pangit yung free body diagram. Wala ko naintindihan. Sige, 5 points. So, because the equilibrium equation will be derived directly from the free body diagram. So, mas maganda kapag mas maganda yung figure nyo. Kasi syempre nakikita nyo kung nasan yung moment arm niya, kung saan siya umiikot, kung ano-ano yung mga force, no? Then, and readable daw dapat, no, or basable, no? Clearly label all the forces. So, sobrang mahalaga, lagyan nyo ng label. Sobrang mahalaga yung label. Sobrang mahalaga yung label, no? Estudyante kita, titignan kita, di ba? Label, kailangan, no? Rodrigo, di. Ay, mali pala. The soap, nag-name drop. Sorry. Nag-chat eh. Joke lang. The support reaction must be consistent with the information presented in the table. So, ayun, mahalaga nga to. And then, show only the forces that are external to the body. So, kapag kinonsider natin yung
whole figure, external force lang yung gagamitin natin. Pero kapag in-isolate nyo na yung bawat member, internal na yung mapapalabas natin na forces. And then gagamitin natin dito yung Newton's third law. Yung for every action, there is an equal and opposite reaction, no? So, hindi nyo mapapalabas yung internal hanggat hindi nyo kinakat yung member na yon, no? So, dito, punta tayo dito. So, ano lang to? Sample lang ng pag-drawing ng free body diagram. So, the homogeneous bar, 6-meter bar in the figure is supported by A in the vertical plane by the rollers at A and B. So, sinabi rollers ang A and B, ibig sabihin, yung external reaction nito is perpendicular yan dun sa surface. So, dito, naglalagay ka dito ng, so, pwedeng ilagay RA kapag roller. Bahala na kayo kung NA yung gusto nyo or RA. Then, for B, perpendicular din dapat yan sa surface. This is equal to RB. Next, RB. By a cable at C. So, kapag may cable at C, so, kukunin nyo lang yung tension niya. So, away. So, this is the tension at C. So, kapag namali naman kayo ng direction sa inassume nyo, ibig sabihin, ang makukuha nyo doon minsan negative. So, kapag nag-solve kayo, negative yung nakuha nyo, ibig sabihin, mali lang yung direction. Ang init naman dito yung assumption, no? And then, meron daw yung mass na 50 kilograms. Yung mass ay mag-a-act sa center ng bar, no? So, ito yon yung weight. So, this is the 50 kilograms. Tapos, pagka i-isolate nyan, pero pwede naman kayo mag-drawing mismo na sa figure, sa papel. Or kung gusto nyo i-isolate, ito yung magiging bar nyo na, ayan. So, ngayon, ito na yung free body diagram. Ayan. So, syempre, di ba nga, ang sabi natin, dapat neat yung free body diagram nyo, tsaka meron siyang label. No? Yung mga dimensions, mahalaga yan. So, ano yung mga dimensions nito? So, this is angle 40. And then, this is 2 feet, 2 meters. And then, ayan, ito, this is 1 meter. And then, 3 meters, no? Kasi nga, nasa center siya ng beam. Okay. Tapos, ito, ano yung angle niya dito? This is 20 degrees. Yan lang. So, ito na yung free body diagram, no? Di ba mas madali nang mag-solve? Makikita nyo na dyan kung ano-ano yung mga forces horizontal, ano yung forces vertical, ano yung moment. Nyari, pagka magmo-moment ka at any point, no? Mapapaikot mo na lahat ng forces, no? Kaya sobrang mahalaga ng free body diagram, no? Malaking point sa akin ng may free body diagram na tama, no? Baka mamaya naman nag-drawing lang, ano lang pala, best in arts, no? Yung drawing niya, nag-drawing lang ng dragon. So, yun lang. And then, ilan yung unknowns? 1, 2, 3. So, kapag coplanar, non-concurrent, 3 lang yung unknowns. Kasi 3 lang yung equations natin gagamitin. Andyan, summation ng forces vertical is equal to 0, forces horizontal equal to 0, and summation ng moment at any point equals to 0. No? Di ba sabi nga sa systems of equation nyo sa intervention for calculus, para makapag-solve ka ng 3 unknowns, kailangan mo ng 3 equation. Pagka 3 na yung 4 na yung unknowns, kailangan mo ng 4 na equation. So, dito sa statics, wala namang gano'n na 4 yung nawawala. No? Baka tayo yung mawala, no? So, next naman, ito, grounded kasi. So, ito, frames naman to. So, a rigid frame is fabricated by joining the 3 bars with pins at B, C, and D, as shown in the figure. The frame is loaded by 1,000 pound force and the 1,200 pound foot couple.
The support consists of pin at A and the roller at E. Draw the free body diagram. So for the free body diagram, kapag kinonsider nyo yung whole figure, meron tayo dito AY, no? Kapag hinge, AY, tapos AX. Tapos may normal force or the reaction sa roller, so you have RE. Ilan yung unknown nito? 3. So masasolve nyo na agad yung reaction nito, no? Tapos, sorry, wait lang. I-isolate nyo per member. So, ito kapag kinonsider nyo na yung whole figure, sa reaction, dapat sanay kayo mag-solve ng reaction. Sobrang mahalaga ng reaction. Promise. Okay. So, for the free body diagram naman ng ito external to. Ito yung whole figure. Para makuha nyo yung internal dun sa pin. So, kukunin nyo lang yung ayan. Lock. Tapos, ito yung bar. Isolate mo si bar ABC. This is point A, point B, and point C. Tapos, lalagay nyo yung mga forces or reactions na nag-a-act. Sa A, nandiyan dyan nag-a-act si RA, AY, sorry. AY, AX. So, ang sabi, pin daw si B. So, dito kay point B, pwede kayo mag-assume ng direction muna pagka hindi nyo pa nagagamit. So, we have BY and BX. Sa C, assume mo lang din ito si CY and CX. Wala pa tayo isa-solve dito, no? Tapos, para lang maganda, lalagyan natin yan ng dimensions. Ayan. So, lagyan nyo lang yan ng mga dimensions. So, ito, ang distance nito, this is 2, 1.5, and 1.5. So, sir, paano yan? Pagka magsasolve tayo, apat, ang dami ng unknowns. Diba sa unang figure, masasolve nyo na agad yung reaction ng AB and, AY and AX tsaka RE. Kapag lumipat ka sa kabilang member, ilan na yung unknowns? Na-solve mo na to. So, 4. Sir, paano yung isang member? 4 yung nawawala. Edi hanap ka pa ng isang member naman na pwedeng makapagpa-solve ng ibang member, no? Punta tayo naman sa member nito. CDE. Okay. So, CDE. This is point CDE. Okay. Next naman, yung mga reaction naman. So, di ba ang sabi natin kapag nagamit mo na yung direction dito, kunyari sa point C, action-reaction, kapag nilipat mo yan dito, magiging downward na dito sa ibang member, kasi nga action-reaction, CY, and then kung to the right dito sa ABC, magiging to the left na siya. So, this is CX. Tapos sa D, hindi mo pa naman nagagamit, so assume mo na lang na ganito si DX, DY, and DX. Tama? Tapos yung reaction sa E, upward. So, this is RE. Then, again, kailangan ng dimension para mas madaling ma-solve. Magugulat na lang ako, no, kapag may nakuha kang sagot as walang drawing. GG talaga. 2, tapos 1.5, 1.5. So, ito na yung free body diagram para sa member CDE. And then, for the last member, ito naman yon, no? So, this is the member BDF.
Then, ano-ano yung mga force? Nandito si B. Ito sa point B to, no? B, D, F. So, ano-ano yung mga forces na nag-a-act? O, nagamit mo na dito si B. So, kung upward si BY dyan, magiging downward na si BY dito. Tapos, kung to the right, magiging to the left na si BX. Tapos sa D, nagamit mo na dito upward, so magiging downward na si DY. And then to the left, si DX. Tapos meron ka ditong force na 1,000 pounds. And then meron ka ditong moment na 1, 2 foot-pounds. And then lagay nyo lang yung dimensions. So, ano yung distance nito? B to, 2, and then 3. So, ito na yung free body diagram, no? Dito, kapag nag-moment ka dito, sa part na yan, ito. Diba, pag nag-moment ka dito, ilan yung nawawala dito sa DEF? 3. 4. DY, DX, BY, BX. Pero, pwede naman yung 4. Pero, kapag nag-moment ka dito sa B, di ba iikot si BY? Wala na. Si BX hindi na. Si DX hindi na rin. Si DY iikot and then DY na lang yung unknown. Kapag nasolve mo na si DY, masasolve mo na si BY using summation ng forces vertical. So, meron ka na nito, meron ka na nito. O, pag pumunta ka na dito, meron ka nitong BY, masasolve mo si BX. Kasi ilan na lang yung unknown dito, ito available na, nakuha mo na yan. 3 na lang yung unknowns. So, pwede ka na rin mag-moment at any point dito para masolve si BX. Then, summation ng forces horizontal, vertical, masasolve mo na. Tapos, paglipat mo dito, available na ulit ito, masasolve mo na si DX. Or kung gusto nyo dito lang din, pwede rin. So, ayan, di pa naman tayo magsasolve. So, ganyan lang ang pag-drawing ng free body diagram. Again, pwede kayong gumamit ng iba't ibang kulay sa Hindi, may nagja-jumping dyan kasi. Pero pasabog na kasi.